Okay. CAD exercise number 1. So, gagawin natin yung object mula dun sa center palabas. So, dito tayo magbe-base ng mga sukat sa reference natin. So, ang natin gagawin, circle, and or type nyo lang yung C. Okay, so dito, ilagay nyo yung radius or diameter. Kapag ka R ang nakalagay, ibig sabihin radius. Okay, so ito, ang radius ng center circle is 16. So, si AutoCAD, ang default niya ay naka-radius. So, kaya i-type na lang natin yung value na 16. Enter. Tapos, next, itong part naman na to. So, kukunin natin yan. Ang radius is 21. Enter nyo lang. Kasi, since yun yung existing command na gamit natin, so, input nyo lang ulit yung value na 21. Okay, so next, yung labas naman nito. Ang labas nito, ang radius is 32. So, enter lang ulit natin. Since circle yung existing command natin, tapos i-input natin yung value na 32. Enter. Okay. So next, kung papansinin ninyo, eto magkakahiwalay siya ng 6 na piraso na ang pagitan, equally spaced sila na ang pagitan ay 6. Ang gagawin lang natin dyan, gagawa tayo ng line. Ayan. So kahit na di nyo na idikit doon, tapos i-offset nyo lang. Offset yung command. Pindutin nyo lang yung O for offset, or hanapin nyo lang tong icon na to. Offset. I-offset natin siya ng 3 both side. So, input nyo lang yung value na 3. Enter. Tapos, click yung line mula dun sa gitna, punta sa right, and gitna ulit papunta naman dun sa left. Tapos, yung sunod natin gagawin, iti-trim yung mga hindi na kailangan na linya. Ayan. Ayan. Iti-trim. Tapos, i-array ngayon natin. AR array, or hanapin nyo lang to. Ang gagamitin natin, since circle ito, polar array. Polar array. Ano yung i-array? Ito. Ayan. Enter ngayon natin. Tapos, basahin nyo to. Specify center point of array or base point or axis of rotation. So, yung axis of rotation, ito yung select natin. Okay? So, number of items, since 6 ito, 6 din nalagay natin dyan. Okay, tapos close. Ayan. Tapos, trim na natin yung mga hindi kailangan na linya. Ayan. Ito, hindi kailangan to. Ayan. Ayan. Tsaka ayan. Okay? So, next. Ito naman. Itong malaking bilog na to. So, ang radius daw ay 40. Circle lang ulit. Enter. Or type C. Tapos, enter. Mula dun sa gitnang circle, input lang natin yung radius na 40. 40, enter. Okay? Okay, so next. Ito naman. So, para makuha ngayon ito, ang gagawin nyo lang, mula ngayon dito, check nyo yung distance. So, bali ang distance yan mula dun sa center ng circle para makuha yung center dito sa kabila is 70. So, yung mga pwede nyong gawin, pwedeng gumawa na kayo ng circle or pwede kayong mag-create din ng line. Ayan, mula dyan, mag-input kayo ng value or haba ng line na 70. So, para masigurado na straight yan, hindi nyo tatansyahin, i-click nyo yung ortho. Ito yung ortho mode. Kasi kapag hindi naka-ortho, mahirapan kayo mag-align. Ayan. So, ortho lang. Click nyo yung ortho. Tapos, input nyo yung value na 70. Ayan. So, ibig sabihin, ito na yung pagkukunan natin ng center nitong circle. Circle lang ulit, or C. So, ano yung radius nito? Ang radius is 15. Input yung value na 15. Enter lang ulit. Ang radius naman nung pangalawa is 20. Ayan. So, ito na yan. Okay? Okay, so next. Yung gagawin naman natin, itong circle na ito. So, yung distance niya,
mula dito sa circle daw na ito ay 60 pababa. Kaya gagawa tayo ng line 60. Yan, line 60. Enter. Okay, so next, gagawa ngayon tayo ng circle. So, ang radius nito ay 15. Circle, enter. Radius 15. So, type nyo na lang yung 15. Enter. Tapos, ito naman, 21 daw yung radius. Itong outer. So, enter lang ulit. So, click natin to as center ng circle. Tapos, input yung 21. Okay, so ngayon, kung papansinin nyo dito, hindi naman sila magka-align. So, yung distance niya ay 20 mula dun sa gitna nito. Kaya gagawin nyo lang, click nyo yung move, tapos select nyo tong dalawa. Enter, tapos kunin nyo yung pinaka-center. Tapos, i-move nyo siya ng 20. So, type nyo lang 20. Ayan, so ibig sabihin, eto na yung pagitan nila. So, ngayon, buburahin ngayon natin yung mga hindi na kailangan na linya. Erase. Okay? So, next. Next natin gagawin, ito yung arc na to. Saan ba natin pwede makuha ito? Ayan, ito. Iisa lang naman sila. Radius niya ay 20. So, kaya gagawin natin, circle tayo. Circle. Enter. Or C-enter. Or click nyo yung circle. Tapos, bago kayo mag-click kung saan yung center point, ang i-click nyo ngayon dito is yung tangent radius. So, kasi yung circle na to or yung arc na to is nakatangent siya dun sa dalawang circle. So, click nyo to. Then, click nyo itong isang circle na to. Tapos, input nyo yung value ng radius. Ang radius ay 20. Enter. Ayan. Tapos, i-trim nyo lang. Trim para mabura yung mga hindi na kailangan na linya. Okay? Okay, next. So, dito naman, kung papansinin nyo, mayroong linya papunta doon. So, ang gagawin nyo dito, tatanggalin nyo yung ibang mga snap point. Ang kailangan lang kasi natin is yung tangent point ng dalawang circle. So, ito yung tinatawag natin na snap point. So, kapag ka naka-blue, ibig sabihin naka-on. So, ang kailangan lang natin dito is tangent point. Kaya ang gagawin lang natin, select natin to. Tapos, punta tayo sa object snap setting. I-select nyo yung arrow, tapos object snap setting. I-clear all nyo, tapos ang i-select nyo lang is yung tangent. Tapos select OK. Ayan. Tapos pag line natin, line. Ayan. So, yung tangent point na lang yung lalabas dyan. Okay, tapos enter. Ayan, so nagawa na natin. So, para magawa naman yung upper part na to, ang gagawin na lang natin ay mirror. Pero bago natin i-mirror, i-on ulit natin yung mga snap point. Ayan, kasi ito yung mga importanteng points para mapabilis yung drawing natin. So, mirror. Ano ba i-mirror natin? So, itong mga ito lang. Highlight nyo lang. Ayan, so window selection. Tapos, enter. Gagawa ngayon tayo ng mirror line. So again, make sure na naka-ortho yung ano ninyo. Naka-select yung ortho. Tapos click nyo yung center nito. Ayan. Buburahin daw ba yung source? No. Ayan. Okay, so nagawa na ngayon natin to. Burahin naman ngayon natin yung mga hindi na kailangan na linya. So gamit tayo ng trim. Ayan, para burahin ito. So titignan nyo lagi yung reference niyo kung ano yung nakalagay dun sa reference. Tapos enter. So next, ang next natin gagawin, since symmetrical naman yung itsura nung nasa left side papunta dun sa right, ang gagawin lang natin, mirror lang ulit natin. Mirror. Yan, highlight ngayon natin itong mga mirror natin. Tapos enter. Ayan. So pag enter natin, gagawa tayo ng mirror line. Kukunin lang natin yung quadrant ng mother circle natin. Tapos i-connect nyo lang dun sa quadrant sa kabila. Buburahin daw ba yung source? No. Ayan. So, ayan. Nagawa na natin yung object natin. So, ngayon, kung papansinin nyo, meron siyang kulay. Para malagyan to ng kulay, dito lang kayo pupunta sa may hatch. So, ang kulay natin is yung gradient.
Tapos, kukunin nyo lang dito kung ano yung kulay na naka-indicate. Halimbawa, orange tsaka yellow. Ayan. Tapos, kung papansin niyo naka-center siya. Ayan. Naka-sphere pala. Sorry, sphere. So, select nyo yung sphere. Tapos, kung papansin nyo, ito na yan. Click nyo lang. Tapos, click nyo yung kabila. Ayan. Tapos, close hatch. Ayan. So, may hatch na siya. Ayan. So, meron pa ulit dito sa gitna. So, balik ulit kayo. Click nyo ulit ito. Tapos, i-hatch nyo naman ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So, yun na yan. So, yung mga puti, hindi na natin i-hatch yan kasi siya na yung bond paper na yung magkukulay mismo dyan. Tapos, close ulit natin yung hatch. Tapos, punta ulit tayo dun sa gradient. Magpapalit naman tayo ng kulay. Kasi iba na yung kulay nito. Ang gagamitin natin, itong cyan sa taas. Tapos, yung pinakagitna na puti ay yung white. Okay? Tapos, gagawin natin, click natin to. Ayan. Select, select, select. Ayan. Tapos, close natin yung hatch. Ayan. So, ganito yung magiging itsura na niya. Okay? So, yung mga white na part na to, hindi na natin siya i-hatch. Kasi, yung mismong bond paper na mamaya yung sa kanya hatch. Ay, dito pala hindi pa natin na-edit, mali pala to. So, burahin ko lang ulit. Ulitin ko lang yung hatch kasi dapat naka-sphere. Tapos magkakaiba. Ayan, hindi sabay-sabay kasi kapag kasabay-sabay ang gagawin niya, iikot niya dun sa lahat. So, close lang, tapos enter nyo lang ulit. Ayan, tapos close ulit. Tapos enter ulit. Ayan, tapos close. Enter. Kaya wala siyang kanina. Wala siyang puti dun sa gitna. Close. Ayan. Tapos enter lang ulit. Ayan. Okay, tapos close. Ayan. So, ito na yung ating exercise number 1.